Hello everybody! My name is Red Oliero and this is the Medyo Serious Talk Show, and tonight we are making history. Meron tayong pinakaunang guest na pare, ladies and gentlemen, Father Jerome Ceciliano. Welcome po. Pagkakaintindi ko, kayo po ang pari sa EDSA Shrine, tama ba? Ang tawag dito, rector ng EDSA Rector, Shrine. rector sa EDSA Shrine. And then, I think, tawag doon, isa rin sa mga gusto kong itanong kung ano ang pakiramdam bilang isang rector sa isang lugar na very parang maraming political happenings na nangyayari, no? Yung pinag-usapan natin before, paano ba nasa-separate yung shrine doon sa pinagraralihan ng mga tao minsan? Well, basically, pag sinabi mong shrine, simbahan yun. Oo. Okay, yung simbahan naman doon ginagawa yung mga pagdiriwang ng misa Mm. at saka iba pang sakramento. Mm. Pag sinabi mo naman yung lugar kung saan ginagawa yung rally, hindi sa loob ng simbahan. Mm. Sa labas ng simbahan yon. Oo. Ang EDSA kasi mahaba yan eh. Okay. Simula na yan. Sa may MOA yan hanggang SM North EDSA eh, di ba? Okay, May correct. tayo. Oo. Kaya yung simbahan, nasa kanto lang yan ng Mm. Ortigas at saka nung EDSA. Mm. Yung EDSA Shrine, ha? Yeah. So yun nga lang, dahil ito talaga yung pinuntahan ng libo-libo, milyon-milyong Pilipino noon, Yeah. no, 1986. Kaya feeling nila, kapag sinabi mong EDSA Shrine, doon lahat yung mga rally, Yeah. doon lahat yung mga sigawan, yung mga bangayan, pag-aaway-aaway ng mga politiko, pagkapatalsik ng leader. Hindi naman ginagawa mismo yun sa loob ng shrine. Nagtutunog tuloy na parang binabasbasan tuloy ng simbahan yun kung ano man nangyayari doon eh. No? Basically, kapag may nagrarally doon, ang gagawin lang naman makikipag-ugnayan sa amin, ako bilang rector. Sasabihin nila, pwede po ba kaming mag-rally dito sa labas? Yan. Sasabihin ko naman pwede, basta wag lang kayong makaka-apekto din sa ginagawa namin. Tama. Di ba? Kasi maingay din yun eh. Oo. Nagdadasal kami doon, nagbimisa kami doon. Oo. At tapos kung magsisigawan yung mga tao doon, Yeah. so hindi naman tama, di ba? Kasi makakaabala din sila sa ginagawa namin. Oo. So yan ang proper coordination. Yes, yes. Yun din kasi, kaya nga tanong, no, parang clear-cut, one of the example siya of sinasabi ng mga tao, separation of church and state, no? Ano bang totoong definition kung paano na-separate ang church and state? Well, ang unang-unang dapat matandaan dito, proteksyon ng simbahan yon sa panghimasok ng Estado. It's the other way around. Ang publiko, ganun ang tingin nila eh. Yes. Proteksyon daw ng Estado sa panghimasok ng simbahan. Unang-una, yung simbahan hindi naman nanghimasok eh. Ang simbahan naman nagsasalita lang tungkol sa mga nangyayari sa lipunan. Tama. So, ito yung sinasabi ng Constitution dyan. Number one, ang Estado ay hindi pwede na magtayo ng sarili niyang reliyon o kaya simbahan. Pangalawa, sino man sa atin ang pumili ng kung anong reliyon o simbahan, dapat malaya na siya ay makakapagdasal, makakapag-practice, nga, ng kanyang pananampalataya. Pangatlo, yung pondo ng gobyerno o kaya ng Estado, hindi mo dapat gamitin para suportahan mo ang isang partikular na simbahan. So, yun ang ibig sabihin nito. Okay. So talagang ano siya, tawag doon, really for protection ng church. Correct. Yes, than the other way around, no? Iniisip nilang ganun. Alam mo naman dito, dami tayong nagbabasa lang, headlines lang, yung linya lang na yun, hindi naman tayo iniintindi. Kaya tayo may show na ganito, di ba? Para maano natin. So, ngayon, Catholicism is very prominent here. I believe 80% more or less Catholic here. Pag ganong klaseng statistic or ganong klaseng membership ba tawag doon, or ganong kalaki yung faithful to it, 'di ba? Do you feel na parang you being one of the leaders of that religion, do you feel compelled na dapat maganda yung pag-address sa mga iba-ibang issues ng lipunan? Well, hindi lang dapat maganda, dapat effective. Dapat effective, yes. Yung communication mo, Oo. dapat effective. Then, syempre, yung mismong message mo, Yes. dapat effective din. Oo. Paano natin masasabing effective? Oo. Number one, kung naiintindihan. Yes. Diba? Pangalawa dito, kung halimbawa tinatanggap. Pangatlo dito, kung medyo nati-change mo. Diba? Yung pananaw ng tao on the way they do things, on the way they live their lives. So, yun ang importante dito. Ngayon na sinabi natin 80% or more than 80% of our population are Catholics, totoo yun. Kaya may pressure ba sa amin? Oo, may pressure. Actually, hindi naman pressure ang tawag dito eh.
ang tawag dito is parang dapat lang kami na gumawa ng mga bagay-bagay na matutulungan namin yung more than 80% na yon na sumampalataya sa Diyos, kumilala sa Diyos, mamuhay ayon sa turo ng Diyos. Yun ang trabaho namin. So, nape-pressure ba kami? Palagay ko, hindi naman. Hindi ba? Palagay natutuwa nga kami. Tutuwa kami kasi more than 80% yan. Dami nun. Pero there's this, parang, paniisip ko lang parang yung weight of responsibility. Napapagod kami doon. Yun, exactly. Hindi kami nape-pressure, napapagod. Kasi matitigasin ang ulo eh. Malaki. Tsaka hindi lang siya, when something is that big, mahirap na. These are like individual people with different kinds of backgrounds, iba-ibang way of thinking and everything. Even, I think sa organization ng Catholicism, straight from the Vatican to here, diba? Parang ang daming taong namamahala and I think iba-iba rin yung mga views nila on different kinds of things. Mahirap ba na, lalo na yung Pope is deemed to be like one of the most progressive thinking popes ngayon, do you feel like it's hard to apply yung gusto niyang progress sa mga ibang mas traditional na areas? Lalo dito sa Pilipinas, maraming traditional na areas. Well, tingnan ko muna dun sa sa aspeto ng ang daming boses. Yes. Diba? Alam mo ang tawag natin dito, pluralistic yung society natin. Hindi lang yan sa Pilipinas. I think when you go over other countries, pluralistic eh. Ibig sabihin niyan yung influences niyan, iba't iba. Isa lang sa mga influences yung Catholic Church, di ba? Ngayon, yung bang boses ng Santo Papa ay pakikinggan, yung boses namin pakikinggan, palagi ko pakikinggan din naman. Kasi even in this plurality of voices, meron diyang kontra sa sinasabi mo, pero meron din tatanggap ng sinasabi mo. Well, I do believe that when the Pope, for example, started all this reform sa simbahan, maraming natuwa dun. Maraming gustong-gusto talaga na, kailangan mo talagang reformahin yan. Kailangan mo talagang gawin yung mga bagay na ganyan. Ano halimbawa yung reform? Transparency, for example. Anong transparency dito? Well, sa finances ng simbahan, di ba? Yung sexual misconduct cases ng simbahan, maging ano tayo dito, kung hindi na tayo nagtatago, hindi natin dapat sinisikreto to. Yung mga ganun bagay, tuwang-tuwa tao dito, pinakikinggan, yes. Naniniwala ba sila? Yes. So, palagay ko sa ganung bagay, kapag halimbawa ang ginagawa, sinasabi mo at saka ginagawa ng leader, may benefit yan sa masakararami, abay, pakikinggan ka, susundin ka. And I think, tawag doon, as, well, hindi lang naman dito majority ang Catholics, I would say, sa buong mundo. Actually, I would always defer to a joke by a comedian kung sinasabi na gano'ng kalakas ang influence ng Catholic. Sinabi niya, tanongin mo kung anong taon na. Parang ganun. Ano bang taon na? 2025. 2025, after death of, di ba? Parang Christ. So parang isip mo, nakabase tayo sa kalendaryo ng Catholicism, no? So pag gano'ng kalaki yung influence, very important, I think, to be, not be stuck in like old ways, no? And I think that's one of the things na ginagawa ng Pope ngayon. Paano ba ang process? Kasi nung nag-resign si Pope Benedict, paano yung naging process of selecting? Meron tayong tinatawag na conclave. Okay, Ang conclave, yan ang pagtitipon ng mga kardinal under 80 years old para sila ang boboto. Okay. I-elect nila ngayon yung magiging Santo Papa. So, kahit na anong kampanya siguro ng Pilipinas, kahit ng Italia, ng Amerika, kung meron man silang kandidato, wala din mangyayari doon eh. Kasi hindi naman publiko ang bumoboto eh. Mga kardinal na nandoon sa loob mismo. Conclave ang tawag ng pagtitipon nila. Okay, yung less than 80 years old bababa, okay, yun ang boboto. Kapag ikaw ay kardinal pero 81 ka na, 80 na, hindi ka na pwede. Okay. So kapag gano'n, and then basically, nagtitipon sila, mag-discuss sila, then they just vote? Ganun lang. Yes, they vote, they look at the issues in the church, ano bang pangailangan natin ngayon. So, hindi naman yan yung tipong, eto lang gusto ko, boto na kagad. Okay. Tinitingnan nila siyempre pangailangan ng simbahan. What are the needs of the church? And eto bang pari na to, etong cardinal na to, kaya ba niya na gawin yung mga response sa mga needs na yan? Di ba? Kung wala namang kakayahan ba't mo iboboto? Hindi yan katulad dito na
eleksyon natin may bilihan ng boto, Tama, oo. may patronage, hindi naman Tama. ganun dun. Yeah, kahit sino pwedeng magkaroon ng influence to Correct, oo, hindi ganun yun. oo. Itong ano kasi para sa akin, the last Pope I think is really good. Parang yung the selection of him really addressed a lot of modern problems na fini-face ng such a supposedly quote-unquote traditional institute of a Catholic Church, no? He has spoken about accepting LGBT QIA members sa You're ano. talking about the Pope. Yes, Ito si Pope Francis. yes, oo. Sa current Pope ngayon. Yung mga sentiments ba na ganyan, is it precisely why he was chosen as Pope to address a lot of these parang modern issues? Nung sila naman ay palagay ko nag-i-elect, anong panahon na may conclave, ito na kasi Pope Francis, palagay ko hindi naman ganun ka-specific yung mga issues na yan. Okay. Diba? Palagay ko nakita lang yung pagiging open niya Yeah. sa ganitong mga usapin. Yeah. And then siguro nagbigay din siya ng kanyang interventions. Mm. So hypothetical lang tayo dito, Yeah. no? Baka dahil sa kanyang mga interventions, nakita nila na mukhang okay to. Mm. Kasi hindi ito yung tipong sarado. Yeah. Na parang sina-shut off mo kagad yung simbahan sa ganitong mga issue. Palagay ko, naging bukas siya dun eh. Pag-usapan natin yan. So, paano natin, total, nangyayari na yan eh. So, ano magiging response ng simbahan dito? Bakit ganun yung naging approach? Ngayon yung tinatanggap ba yung LGBT, even before naman kay Pope Francis, tinatanggap naman yan. Oo. Mali kasi yung yung framing eh. Yeah. Akala hindi tinatanggap. Kami sa simbahan meron kaming mga lector commentator, meron mga lay minister. Yung iba dyan, mga member ng LGBT. Hindi naman namin sinasabi na hindi kayo pwede dito dahil LGBT. Hindi ganun. Hindi totoo yan. Siguro, baka yung mga tinatawag nating sila ay namamarginalize, o hindi man namamarginalize, sila ay tipong prejudice yung tingin ng mga tao. Tama. Baka naman mas nangyayari yan sa labas. Yeah. Kasi, kay rooted in culture din talaga yan. cultural din siguro. Isa pa yan, maaaring sa halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho, okay, hindi ka katatanggapin kasi alam naman natin may mga sarili na mga yung pamantayan yan, di ba? Hindi naman tayo masasaklawan yan. Palagi ko yung ginagawa lang dito ng Santo Papa, tingnan natin yung ganitong reality. Pero sa simbahan, bukas yan eh. Total naman, tayo dito, hindi naman nagpapatumpik-tumpik. Meron nga pumapasok ng seminaryo na tinatanggap din eh. Member din naman ng LGBT. Pag sinabi kong member ng LGBT, talagang gay din naman. Hindi naman nila aminin, pero gay din naman talaga. Siguro not in practice, but maybe in the way he conducts himself. Yes. Nakakapasok ng seminaryo eh. Okay. Di ba? Pero yung ordination, syempre, iba na yun. So, iba ng usapan yun. Pero yung point ko dito is, yung simbahan, tumutulong nga eh. Yeah. Para papaano natin mas mabibigyan ng atensyon yung ganitong grupo ng tao. At anong intervention ang pwede natin ibigay sa kanila. Kasi yung discrimination, yung prejudices, hindi naman nagagaling talaga sa simbahan. Kumbaga, kung meron man dito, halimbawa, na kinokondem, hindi naman yung LGBT, yung ginagawa. At yung condemnation na yan, hindi lang sa LGBT at sa ginagawa nila. Kahit ako, pare, kapag may ginawa akong mali, kukondem din na yung ginawa kong mali. So, yung condemnation, it's all about the act. Tawag dun, and yung condemnation and how is it being judged kaya? Well, hindi naman dinajudge, Yung condemnation dito, wag na muna LGBT. Okay. Ano ba ako, pare? And then, nagkaroon ako ng illicit relationship sa isang babae. Yeah. Hindi naman pwede yun, kaya nga illicit eh. Yes. I-condemn nila yung pagkakaroon ko ng relationship. Maybe, baka mapatawa din nila ako. Pero yung ginawa ko, imagine having a relationship with a girl or a woman, di ba? And we do things together. Okay? Mali yun. Yeah. Sa LGBT, ganun din. Hindi kita dinajudge na dahil LGBT ka. Pero kung nakipagrelasyon ka sa kapwa mo lalaki at meron kayong ginagawa, yun ang kinokondem. Yung relationship na yun. Okay? So, hindi ka naman dinajudge din. Sasabihin na lang namin, okay, kung ganyan ka talaga, yung nga lang, hindi ka naman makaka-receive ng communion, much the same way ako din. Hindi naman ako pwedeng tumanggap ng communion. So, parehas ang yun eh. Yung nga lang naha-highlight eh. Akala nila, yung ganung uri ng prejudice, sa kanila lang nangyayari. Hindi, ganun din sa amin. Ganun din kahit na kanino. Pero yung mismong acts na yun, how is it defined to be like? Well, ganito na lang. I-simplify natin, ang sexual act, for example,
ginagawa usually yun ng babae at saka lalaki para maging valid yon at saka legitimate, gawin nyo dapat yon sa context ng marriage. Okay. Outside of marriage, kahit babae at lalaki yan, ginagawa nyo yon, mali yun. So, iko-condemn yung ganong gawain. Okay? So, pero kapag ginawa nyo yon sa loob ng marriage, abay, tanggap yon. Ang problema natin dito, hindi mo pwedeng ikasal ng lalaki at saka lalaki. Oo nga. Hindi mo rin pwedeng ikasal ng babae at sa babae. At least in a Catholic rite. So, ang pangaral namin dyan, ay hindi naman kayo pwedeng gumawa ng gano'n kasi mali din naman talaga yung gano'ng gawain sa pananaw namin. Hindi ka namin ginajudge, pero pinapangaralan ka namin. Do you think malayo pa ang Catholic culture natin or yung religion natin to accept same-sex marriage? Palagay ko, hindi lang yung Catholic culture, ano? Palagay ko kahit na yung secular culture, Yeah. karamihan yata dito, hindi ko pinapangunahan, hindi pa rin nila tanggap yung men-men eh. Pero women being an influential institution, kung kayo yung sumulong nun, I think maraming bubukas yung isip nila or something. Well, I don't think so. I don't think so naman. I don't believe na kapag kami na nagsalita. At besides, hindi naman namin magagawa yun eh. May reason kung bakit hindi namin magagawa. Bakit nga? Rooted dyan sa Bible eh. Anong sinabi ng Bible? Man and woman. Okay? And the two become one. Okay. They are no longer two, but become one flesh. Ngayon, kami, hindi naman namin pwedeng baguhin ng Biblia eh. Ang ginagawa namin bilang ministro, bilang pastor, bilang pare, ang gagawin namin, kung ano nakalagay doon sa Biblia, hindi namin change, hindi kami mag-iimbento, i-reiterate lang namin. Hindi siya tawag doon updatable or something. Hindi mo pwedeng Bible 'yan. Salita ng Diyos 'yan eh. Hindi mo pwedeng i-update 'yan sa dahil lang gusto ng mga tao. Hindi 'yon. Ganito dapat ang mangyari ano. Ang tao ang sumusunod sa Diyos. Hindi 'yun ang Diyos nag-a-adapt sa tao. Kapag mga ganyang klaseng issues, it's very hard to kind of tawag doon, no, to kind of talk about it or parang even stand your ground towards it, no. Kapag mga ganyang issues ba or something related like ibang if you want to criticize someone na may mali yung ginagawa, do you find it hard to tawag doon to use your faith to do so? Naku, number one, hindi nga namin kinikriticize eh. There is a proper way to approach such kind of situation. Yeah. Not through criticism. Lapitan mo, halimbawa, counseling, o di kaya confession, papangaralan mo. Hindi mo sasabihin na mali yung ginagawa mo, demonyo kayo, di ba napakasama ninyo, walang ganun. Ang mga kami, trained din naman kami how to handle. Yung mga napapakinggan lang natin siguro, maybe the way movies, play it, di ba, show it, baka ganun. But in real life naman, palagay ko, kung meron man na gumagawa ng gano'n, minor lang yan. Konti lang yan. Walang gumagawa ng ganyan. May mga, I think din talaga, like, to circle back din sa separation of church and state and everything, may mga times na feeling ko, very welcome ang opinion ng simbahan sa mga issues. Like, kunwari, recently, nung previous administration, yung sa drug war natin, syempre, Catholic Church is very against, genocide. Killing. Diba? And it was hard because yung administration was vocal against, kumbaga parang nagkaroon ng pang-aatake dun sa simbahan din at the same time. How do you deal with that kind of Well, things? number one, you just have to stick to the truth. And what is the truth? But you're going up against head of state, it's diba? okay. Diba? The truth can actually, it's actually making truth stand up against power. Diba? Parang speak the truth. No matter who gets hurt. Diba? Parang point namin dito, ba't mo papatayin yan? Napagpatay, mali yan. Oo nga. Yun na naman sasabihin namin eh. It's wrong to commit, it's totally wrong to kill people. Ganun lang. Nasaktan ba siya? Palagay ko. Tinamaan ba siya? Palagay ko. Tinreten niya nga yung mga obispo nun eh. Yun nga eh. How was that handled kaya? Well, tinanggap naman nila ng mga obispo that they were threatened. Cases were even filed against them. Pero hindi naman nag-stand up yan sa court eh. So, tinanggap naman ng mga obispo yun. Yun yung, I think, parang a good way to let people know na, okay, there's something going on and it has to be, called out. Parang ganun kasi.
And I don't think it violates yung separation of church and state kasi parang feeling ko you're talking on people's lives na eh. Alam mo yun? Well, when we speak, and when we comment on what's happening in society, it's not a violation of church and state principle. Kasi sabi ko nga sa'yo, lahat naman ng nangyayari sa buhay natin, tsaka sa lipunan natin, there is always that moral and maybe spiritual aspects or facets to it. So, hindi naman kami kinakailangan na manahimik lang. Pinapatay na, tahimik ka. Di ba? May nagdanakaw na, tahimik ka. Naging complicit kami noon dahil nananahimik kami. The only way for evil to flourish is for people or for the good to do something. Or to do nothing. Okay? Mag-flourish yung evil kapag wala na tayong ginagawa. So, kinakailangan natin magsalita. At least nagsasalita ka. Denouncing evil. Tsaka may tinatawag kami dyan, prophetic mission namin. Pag mali na ginagawa ng tao, punahin mo. Tsaka meron pa kami tinatawag niyang fraternal correction. Itama mo. Okay. Yan ang mga, di ba, magagandang mga konsepto yan. Yeah. Di ba, namang bababae na tinotolerate mo. Itama mo. Kasi ang dapat na gawin mo dyan ay maging faithful ka. Hindi yung tipo na mababae ka na, dapat manlalaki naman. Hindi ganun yun. Di ba? Ang ano rin, no? Maging faithful. Ang wild din ng I think, characteristics ng isang pare tulad nyo, parang from the start, paano ka mauudyokan na, kunwari, personal side, anong nag-udyok sa'yo maging pare? Well, personal conviction ko na yun walang nag-udyok Pero yung mga initial na, kumbaga ay factors, okay, wala naman. Elementary ako, pumunta doon yung seminarista. Nangangampanya. Katulad din noon Mag-recruit kayo, pumasok kayo dito. Mag-take kayo ng exams. Number 1, kinakailangan mo syempre ng i-sustain mo rin yung pumasok naman kami. Pero may certain kind of characteristic dapat yata lahat para pumasok ng... And then number 1, syempre, you have to pass the exams. Yes. Okay. After ng exams, may orientation yan. Yung orientation, tinitingnan na rin yung behavioral patterns mo. Pwede ba to dito? Pwede ba itong i-form? Pag nakita talagang hindi ka na pwedeng i-form kasi talagang matigas na ulo mo. Di ba? Talagang hindi ka na nakikinig. Hindi ka bagay. Ganun, hindi na to pwede dito. Kasi tawag dyan formation I see. Ang ibig sabihin ng formation, nilagay ka doon para at a certain degree, mabago, ma-attune ka, mahulma ka. Okay? Doon sa dapat na buhay na papasukin mo. But, gaano katagal tong proseso na to? Well, ako, nag-umpisa ako ng high school, 4 years yan. Okay. Tapos may college pa, another 4 years. Ang tawag namin ng philosophy. And then ako, pumasok ko ng USC, 3 years, bachelor's naman ng theology. So, ilang taon na yon? 4 years, 8 na kagad. Plus 3 years ko sa theology, 11 na yon. Plus 2 years ko pa. Nag-licentiate ako ng canon law. O, di bale, 13 years yon. Okay? So, kung sa pag-aaral lang, sa formation, 13 years ang ginugol ko. Okay. Lumabas din ako ng 2 years. O, bale, 15 years. Saka ako na-ordain. Wow. Grabe, tagal pa. Kasi sa pag-aaral lang, matindi loaded. May philo. Ako, atis ako. May philo. Theology. May theology, may canon law. Kaya yung mga minsan, parang feeling nila yung mga pare, mga idiots kasi masyadong conservative. Yan ang lament ko Yun din. Sa lipunan natin, kapag halimbawa conservative ka, tingin ng mga tao idiots. Because you are not open to development, to progress. Hindi ganun yun. Yung mga seminarista niyo, yung mga nagpare na yan, tapos siya ng mga ganung courses. Yes, Yun din yung sabihin ko, parang daig pa nga doktor Means yung educational years yun, tagal. Kumbaga, we pack the pants. Kaya wag mamaliitin. Pero magandang pag-usapan din yun, no? On right now, alam mo naman ng society, parati silang naghahanap ng warring sides no? So, north-south, east-west, ngayon, very conservative and progressives. Yun yung mga sa mga usual political debates ngayong klase. I would say it's very wrong then to kind of judge agad na pag sinabing conservatives engot yan. Walang alam, tradition lang, gusto lang nilang ganun yung ano nila. Anong tawag doon? Anong mga misconception na gusto na dapat i-address? That's number 1. Yeah. When a person is conservative, nobody can actually judge that person. Kumbaga, yung conservatism niya, pinanggagalingan yan Yeah. It's actually a belief.
There's a system of belief Oh. that he adheres to, and we respect that. Okay? Pangalawa na misconception dito na kapag pare, halimbawa, ay, naku, dapat banal yan. Yeah. O, parang hindi dapat magkasala yan. So, misconception yun eh. Kasi yung katotohanan doon, nagkakamali din eh, nagkakasala din eh. Well, people may actually hold us in another standard, di ba? Mas mataas na standard siguro. And we accept that. Yeah. Dapat lang naman eh. Oo. Pero yung sabihin mo na impeccable yan, Oo, dapat pure yan. impeccable, di na nagkakamali yan, di na nagkakasala. Mali naman yun. Okay? So, dapat na tanggapin naman natin na maaaring nagkakamali pa rin yan, nagkakasala. Tanggapin natin yon. Okay? Huwag nating husgahan dahil lang nagkamali. Okay? Pangatlo dito na tinitingnan ko na dapat na ituwid natin na kapag pari ay mayaman yan. Usual ganun eh. Yeah. Kaya solo lang kasi sa buhay yan eh. Yung lahat ng collection ng simbahan na pupunta sa kanila, hindi totoo yan. Okay? Kapag halimbawa nagbimisa kami, may binibigyan lang kami. Okay? Pero hindi, yung collection, hindi naman napupunta sa amin yan. Napupunta yan sa simbahan. Upkeep ng simbahan. Okay? Specific dyan. Yeah. Unang-una, kita mo naman may mga ginagastosan eh. Kuryente. Diba? Sweldo ng staff. Diba? Tapos yung apostolate ng simbahan. Doon ginagastos yun. So, hindi pwedeng sabihin na kay Father yan lahat ng yan. Napupunta yun. No, that's not true. Siyempre, bilis isipin, no? Alam mo naman mga Pilipino, kahit Homeowners Association, pag didiskitahan eh, or parang i-speculate na yung presidente kinukuha lang lahat ng pera. Di ba? Parang, ewan ko, parang endemic na ata sa culture natin yun, or something like that, di ba? Pero I think, there's a lot of people that do not listen to conservatives. Parang naisip nila parang tabu kagad, parang binrand siya as ganon na porket you're leaning on to this, pag sinabi niya to automatically hindi na. I think there's a lot of things to learn din from both sides, no. Well, ang kailangan naman natin dito pagkakaroon lang naman ng pagiging bukas. Yeah. Okay? So, one may be conservative and the other may be progressive, but we listen to each other. We listen to each other because by listening to each other, meron tayong natututunan meron tayong napupulot eh. So hindi maganda na parang i-reject mo kagad, conservative yan. Ang thinking kasi dito, kapag conservative, hindi attuned. Yeah. Di ba? Present day realities. Well, kung hindi man siya attuned, kung gano'n ang pananaw, hindi ibig sabihin mali yun. Kasi kahit na present day reality, maaring mali din eh. So, wag naman ding isipin na dahil present day reality yan, yun ang tama. Hindi ganun ang pananaw dito. Meron tayong objective truth, meron tayong subjective truth. Okay, yung objective truth, halimbawa ako, nasa simbahan, siyempre, yun ang pinaniniwalaan ko. Anong turo ng simbahan. Okay, meron tayong napupulot ng mga katotohanan sa lipunan. Okay, pero ibabangga ko yun eh. Sa nalalaman ko sa simbahan. So, hindi mo pwedeng, dahil napulot ko lang sa lipunan, yun na yun. Siyempre, meron akong pinangawakang katotohanan na nakuha ko sa pag-aaral ko, sa institusyon na kinabibilangan ko, doon ako nakafocus. Pero kung meron man akong nakikita sa lipunan, gagamitin ko din kung ano nalalaman ko sa simbahan para intindihin, unawain ko, di ba? Yung mga tao na nandito sa lipunan. So, binabangga ko din yon. So, I cannot just simply say that mali kayo. Exactly. I condemn you, I judge you. No, I don't like that. I don't do that. Kumbaga, there is always a moment for us to listen to each other. Kasi may mga context din yan eh. May nuance eh. I think. So, hindi mo pwedeng sabihin na black and white lang yan. No, it's not like that. Doon ako frustrated because living in a society right now na talagang pag public facing ka, dapat perfect ka. Parang ganun yung nangyayari. Hindi na alam minsan na everything is not black and white. It's very gray. And then one side is saying na okay, pag itong mga to, they're very strict on what they believe in and that they parang hindi na binibigyan ng parang hindi na binibigyan ng parang leeway of kasi sabi baka inisip din nila baka consider din nila tong area na to or parang bago sila nag-pass judgment or whatever, no. It's very hard. Well, it's very hard. Lalo na society ngayon, no. Pero ako naman dito hindi mo rin pwedeng gawing justification yung kumbaga ay sitwasyon natin ngayon na parang sabihin, ito ngayon yung valid eh. Diba? Ang daming mga taong ganun eh, dini-justify nila. Ito yung valid ngayon eh.
Pero Ito yung kultura ngayon. ito yung kultura eh. Ito yung kumbaga natutunan ko eh. Kaya naman pakialam ninyo kung halimbawa kung noon iba yung natutunan ninyo. Basta kami ngayon ganito. Tingnan ninyo, no? Gagawin ko nga halimbawa dito, mga magulang tsaka mga anak. Di ba? Ito very specific yan ha. Kung noon, hindi pwede yung tipong nag-overnight sa bahay. Di ba? Para yung mga group study. Yung mga nun, hindi pwede kasi hindi kami pinapayagan. Pero ngayon, di ba, yung mga bata ngayon, may group study kay ganito, overnight siya, nights pa. Di ba? So, anong ibig sabihin? May cultural differences, di ba? Yung pinanggalingan sa kana. Masasabi mo bang mali yung ginagawa ng mga bata ngayon? Hindi rin. Hindi rin, di ba? Masasabi din ba ng mga bata na yung nangyayari sa mga magulang nila noon, hindi sila nakakalabas, mali. Hindi di ba? Pero ang point ko dito, kung meron ka ng ginagawa, nag-overnight ka, meron ka ng ginagawa, hindi ka naman nag-aaral, ginawa mo lang yun para magkaroon ka ng time doon sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, may ginagawa kayo, yun ang mali. Okay. Di ba? Kung ano yung specific na mali, yun talaga. Di ba? Yun. Pero hindi mo pwedeng tingnan lang na, yan ang sinasabi natin, may context May context. Pero hindi naman porket lahat na nag-overnight, di ba? Hindi naman ganon. May context lang. Dapat tignan talaga natin kung ano yung facts and everything, di ba? Correct. Well, yun yung, I think, truth dapat gawin all the time. Kahit anong panahon siya. Kaya dapat may openness eh. Saka may pag-uusap. Communication. Openness, communication. So these are musts. Ika nga. Sini-simplify kasi natin ng morality minsan. Kaya nga nagkakaroon ng category of conservative, progressive, liberal, and not liberal, mga ganong klase. Kasi I think masyado nilang nilalagay sa isang kahon para mas madaling I guess, makakuha ng tao sa panig nila. Parang ganong klase. Walang morality, hindi simple. Hindi talaga. Very complex yan. Yun nga Kumbaga, hindi naman ito yung tipong pag sinabi ni ganito, ganyan, yun na yun. Tama. Hindi naman eh. So, meron tayong dapat na objective, kumbaga standards. Okay, basis. Kasi kapag wala yung objective basis of standards, magiging relative ang morality. And what do I mean by relative morality? This is true to you, but that one is wrong for me. Subjective masyado. Yun ang ibig sabihin ng relative. Kapag merong relative morality, wala na ditong objective truth. Nire-reject mo yung objective truth. Very dangerous yun. Alam mo kung bakit? Apat tayo dito sa studio. Okay, yung pananaw mo, valid sa'yo. Yung pananaw ni Direk, valid sa kanya. Yung pananaw ng cameraman, valid sa kanya. Yung pananaw ni ganito, valid sa kanya. Magkakaibang validity yun. Dahil wala tayong objective truth. Wala tayong objective basis. So, yun ang dangerous. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng objective talaga. Objective that is shared by every one of us here in the room. Para you're grounded on some kind of, at least, factual thing, no? Parang ganun. Or Tsaka, yung may standard bang yung sinasabi mong factual, standard, very crucial yan. Yun din. hindi mo pwedeng i-reduce ang morality sa consensus. Tama. You know the dangers right now? Ang morality sa lipunan, consensus eh. Kung sino yung majority, yun ang tama. Which is very wrong. Kahit na ano pang gawin mo, kahit sabihin mo pang 99% ng population ay nagsasabi na okay ang pumatay ng tao. Kahit yung 1% na yun na naniniwala na bawal pumatay ng tao, masamang pumatay, siya pa rin yung tama. So you do not reduce it to numbers. Yun din. Ayun din kasi ngayon sa day and age na literally may statistics of approval sa social media or sa mga ganong klase. Morality measurable, is reduced. Diba? It's not reduced to statistics. Nami-misconstrue siya for, there are people na ang moral compass nila is grounded on the popular opinion. Which is weird, no? Parang, well, popularity is different from truth. Iba. Truth may not be popular, but it is the truth. Diba? Ang ganda. Ako, progressive, conservative, but we share the same sentiment on that kind of, diba? It's very ridiculous for me to think na yung mga tao, they literally check anong pulso ng mga tao sa social media before they state an opinion on it. Alam mo yun? Which is parang, come on. Diba? Meron ka bang, do you encounter such members of your, tawag doon, your church, ganong klase, na do they engage you in discourses like ganong klase? Oo naman. Talaga? Oo naman. Pero yung binabanggit mo na meron bang mga tao na bago magsalita, kinakailangan mo nang i-feel yung pulso. Yun naman ang hindi dapat. Di ba?
Pero yung mga nag-i-engage, marami nag-i-engage. Yeah. Pero marami din yung tipong, dapat makasigurado muna ako. Oo, di ba? Dapat Parang yung support ng public ando dun sa nandun akin. sa akin para manalo ako sa Which is I think usapan na to. wrong. Yeah, exactly. Kasi alam mo, yung ganong attitude, agawan ko ng saying yan, Yeah. parang aphorism, if you want to avoid conflict, just to, keep the peace, you start a war from within yourself. Oh, ang ganda. Di ba? Oo Parang, nga, totoo. hindi ako magsasalita kasi baka naman hindi nila tanggap eh. Tanggap to eh. Oo. Baka naman magkagulo pa kami. Oo. Ikaw yung mahirapan nun eh. Tsaka when you start a discourse with that kind of mentality, parang hindi ka na open, mag-discourse ka pa, hindi ka naman magiging open sa pag-usapan. Ito yung wala ka ng katotohanan. Oo, totoo. Yan, no. 'Di ba? Yeah. Ang ganda wala ka na. Tama, 'di ba? Kasi kahit anong sabihin ko, nandun ka na sa panig ng popular vote eh. Alam mo 'yun, parang ganoon ka kasi. Mahirap ba to, lalo na if they're like members of na they engage in you in ganyan. Does that happen often? Kung mahirap ba? Mahirap ba? Yung ganong Do you relish in the fact na nag-uusap kayo ganyan kasi? Well, yung pakikipag-usap naman para sa akin, yun constant naman eh. Yeah. Lalong-lalo na nasa public affairs ako Tama, ng simbahan eh. Tsaka technically, supposed leader ka, di ba? So, ang dami siguro po. Kinakailangan mo makinig din. Ang dami naglalamit towards you siguro. Kaya kinakailangan din nilang makinig din sa atin. Yes. Ganun naman yan. It works both ways. Pero syempre, yun nakaka-encounter ka ng mga talagang hindi masway, mga ganong klase. Meron. Pakipag-away, gano'n. Natural yun. Ano man yan, hindi mo dapat na i-deny yun eh. Yeah. They exist. These people exist. So we have to deal with them. Yeah. Well, I have to deal with them in the most natural way. Sasabihin ko lang naman kung ano totoo eh. Tanggapin mo man yan o hindi, di wala akong magagawa. Kasi, ito, another serious to eh. Medyo serious lang. Medyo. Sabi Curious lang ako kasi parang gagawin kong Latin. Sabi ni St. Thomas Aquinas, quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Anong sabihin nun? Serious yun eh. Oo nga. Sabi lang, whatever is received according to the mode or manner of the recipient. Okay. To put it simply, kahit na anong pagpapaliwanag ko, kahit na anong pag-educate, kahit na anong ganda ng pakikiusap ko sa'yo, lahat ng gagawin ko, depende pa rin kung tatanggapin mo o hindi. Tama. Yun talaga yun. Diba? Yun talaga yun. Ito, halimbawa, nag-usap tayo. Dami natin pinag-usapan dito. Hindi lahat pare-parehas ang pagtanggap nito. For sure. Iba-ibang reaction yan. So, but you have to live with that, I guess. I have to live with it. That's society. You have to live with it. Exactly. We do not exist naman just for us to be accepted. Yes. Rejection is part of life. Yes. So, if people reject us, so be it. If they accept us, thank you. Ganda. Ang ganda. Father, I wish I could talk to you for another year. Hindi naman. Another hour. Pero that was a really good that was a really good discourse, but we have to end. Sorry, sandali lang, may time slot kami. Pero the Medyo Serious Talk Show is on every 9 p.m. on Tuesday on One News. At kung wala kayong TV, you can just search it on YouTube, the Medyo Serious Talk Show, andun lahat ng episode namin. Thank you so much, Father. Thank you. I wish to talk to you more, and so hopefully lahat ng diskurso, alam mo, kung ganyan ang lahat ng diskurso sa internet, magiging mapayapa ang mundo eh. Pero hindi. Thank you so much. Okay.